Hello mga tao, it is me, Apple with me at welcome back dito sa ating paboritong Minecraft Java Edition series. Yes, kung saan meron tayong super exciting gameplay tulad nitong pagsakay ng boat and pagkuha ng buhangin. Wow, look at this, so exciting, so intense. Meron pa tayong mga super great, wise and mystical turtles over there. Wow, sobrang lalim ng mga pinagsasabi nito. And ito tayo ngayon kumukuha ng sand dahil kailangan natin ito para makagawa ng glass para sa magiging build natin para sa episode na to. At ito, quick update lang sa ating base. So, ang dami ng magagandang build. So, kita nyo yung portal dyan sa taas at itong poste for fishing ni Apple with you. Wow, 6 episodes pa lang tayo at ang gaganda na agad ng builds natin dito, no? Pero yung build natin for today, hindi natin siya gagawin dito sa ating base. Gagawin natin siya sa nether. Actually, sa nether roof. Kaya tataas tayo dito sa red vine na to papunta sa portal doon sa nether roof. So actually, meron tayong konting update sa mga pangyayari dito sa nether. Meron akong konting building na ginawa off camera and hindi ko na ni-record. So papakita ko na lang sa inyo yung ginawa ko. Okay, so makikita nyo dito yung ating nether. Makikita nyo medyo marami akong oras na ginastos dito. Nagbe-build off camera and yeah, for some reason kaya na natin lumipad and wow, yeah, ang gaganda ng builds natin dito. No, well, kung nare-recognize nyo yung area na to, it is the nether hub from Hermitcraft. Yes, alam nyo ba yung Hermitcraft? What the? Wow! But yeah, sobrang galing nila mag-build sa ano na yun, sa server na yun. Check out their series. Ito yung season 9 nether hub nila and ngayon nasa season 10 na sila. Ongoing, so yeah, check out their videos. But yeah, no, hindi ito yung binuild natin. So balik tayo dun sa ating beautiful Java Edition series. Okay, ito na tayo back sa ating actual world. Ito sa nether natin, kita nyo wala pang laman at all. So ngayon tayo maglalagay ng build dito. At yung i-build natin dito ay isang hoglin farm. Sobrang madali lang siya i-build at sobrang malakas siyang farm. Lalo na dito sa early game dahil bibigyan tayo nito ng magandang food source agad. Yung mga pork chops at importante din, bibigyan niya tayo ng leather. Dahil kung naalala nyo, ayoko sana pumatay ng mga mababait na animals na mga cows. So para makakuha ng leather, kukunin natin siya mula sa farm na to. So ito yung ating little workstation area. Nakikita nyo sa furnace, nagluluto na tayo ng mga sand dyan para makagawa ng glass. At ito yung mga materials na hinanda ko para sa build natin. And yun sa gitna, yung isang isda na yan, yung contribution ni Apple with you para sa build na to. Yes. So para sa ating hoglin farm for today, may sinusundan kaming tutorial by iCraftMC. Yes, link to the description. Sobrang maganda yung video niya. Sobrang dali lang sundan ng instructions niya. So, yung una natin kailangan ay isang Crimson Forest biome. At makikita natin sa F3 screen natin kung nasaan tayo ngayon. Crimson Forest. Alam din natin to dahil mayroon mga red floaty particles. But yeah, kailangan rin natin mag-ingat dito sa nether roof dahil medyo madali maligaw dito. Yan, may kahoy dyan. Pero, hindi ko alam kung... Oh! Na-disorient ako. Wait nga, off natin yung fog. At thanks to our Optifine mod, kaya natin i-disable yung fog dito sa nether at kita nyo, sobrang mas malinaw na yung nakikita natin dito sa nether roof. So okay, pwede na tayo mag-start sa building at dito tayo magsisimula sa ating storage chest. Susundan ko lang step by step yung tutorial na na-mention ko kanina at dito makikita nyo yung mga hoppers na gagamitin natin. Medyo marami, medyo magastos to sa iron pero magiging sobrang worth it itong farm na to. Tingnan nyo lang guys, tingnan nyo yan, ano yan ha? Okay, meron tayong little oopsie, masyadong konting dinala kong building materials. So babalik tayo sa base saglit para kumuha ng extra building blocks. Ito gagamit ako ng netherrack pang building sa farm dahil di naman natin kailangan sundan exactly yung material list dun sa tutorial. And ito, gusto ko lang rin magpakita ng isang super useful feature dito sa Java Edition. Yung mga dirt natin, oh look at this, nasa chest sila agad, yung mga netherrack. Oh wow, yun na silang lahat. So yeah, isa siyang super madaling way para maglagay ng mga parang magkakaparehong items sa loob ng mga chests instantly. So ito na tayo, back to building. Sinusundan lang ulit yung tutorial and tingnan nyo yan, kinulangan tayo ng isang glass. Saya talaga pag nangyayari to. So, kailangan natin maglagay ng mga signs, sabi ng tutorial, at paminsan-minsan, lalagay ako ng mga secret messages dito, tulad ng, hi.
So ito, magsisimula na tayo sa ating mga spawning platforms. Gagamit tayo ng cobblestone slabs dito. And baka medyo maging pangit yung itsura ng farm natin. Pero wala tayong paki sa pagpapaganda ng farms natin. At kung naalala nyo last episode, nag-farm tayo nitong mga warp fungus. Dahil dito natin siya gagamitin sa farm na to. Ilalagay natin to sa ating mga spawn platforms. And actually, masyadong marami tayong warp fungus. Isang warp fungus lang naman kailangan natin sa bawat spawn platform. And yung last step ay, kailangan na lang natin lagyan ng torches itong mga platforms natin para walang ibang mobs na magsaspawn dito except hoglins. Tapos, tataas na lang tayo to the next platform at i-build natin itong exact same design na to, itong platform na to na nakikita nyo. Ulit-ulitin lang natin ito pataas ng pataas hanggang sa magkaroon tayo ng 5 platforms in total. Oh, well, look at this editing magic. Ang dami na nating progress. So ito, naka 5 platforms na tayo dito na paulit-ulit lang naman yung design nila. Super simple lang. Nothing super mahirap sa building natin dito. So ito na kami back to building at buti na lang dalawa kami dito dahil kita nyo yung progress natin. Sobrang bilis talaga. Look at this. So fast. So pro. So teamwork. Eh tulad nung sinabi ko kanina, di natin kailangan sundan exactly yung mga materials na ginagamit dun sa tutorial. So ito for example, gagamit tayo ng slabs dyan pang spawn proof imbis na glass. So, kamusta na kaya yung itsura ng ating farm? Oh wow, look at that. So beautiful naman. Ni Apple with you. Ay. So nasa last part na tayo ng ating build dito. Bilis lang no. Super simple lang kasi talaga nitong farm na to. And ito, gagamit tayo nitong nether wart block. For some reason, may explanation to. Hindi ko lang maalala. And also, gagamit tayo ng medyo madaming mga trapdoors. Papasa ko ng some trapdoors din. Oh. Ay. Wow, isa... So makikita natin dito medyo madaming trapdoors kailangan natin para sa farm na to and medyo magastos to sa kahoy pero hindi naman mahirap makakuha nun. So overall, madali pa rin talaga i-build yung farm na to. Where is you? Kaya mo bumaba dito sa akin? Oops. Oy! Oops! Wait! Oh! Woo! Woo! Tinanggal mo yung block ko. Oh! 1 heart. Ito. Oh! Hala! So okay, dito makikita nyo guys, nahulog si Apple with you, diba? At makikita ko ulit yung mga signs natin dito. So naisip ko, nagkaya tayo ng secret message dito for Apple with you. Ay. Nasulat natin yun. Love. Oh, Apple with you. Oh, nako naman. Wow, so sweet naman. Tingnan natin kung makikita nyo yan eventually. Oh, yun siya. So ito na, malapit na matapos talaga yung ating farm. Kailangan ko na lang lagyan ng lava dito sa parang kill chamber natin over here. And then, pwede na natin tingnan yung itsura ng farm natin. Whoops! Ay, no, whoops. Nakakalabas yung lava. And here is our farm, guys. Look at this. Wow, matapayok pa ako. Yeah, look at that. Yeah, ito na. Sobrang simple niya lang, oh, diba? Look at this. Hindi siya ganun kalaki, pero sobrang powerful nito. Kailangan lang natin gumawa ng AFK spot. So dito, magti-teamwork ulit kami ni Apple with you. Sisimula ako dito ng sobrang mataas na pillar over here, somewhere lang sa tabi ng ating farm. And si Apple with you, susunod siya with ladders pataas. So maglalagay siya ng mga ladders dito sa pillar natin para may way na tayo pataas at pababa mamaya. Ay, at yung dahilan nga pala kung bakit kailangan sobrang mataas tayo dito sa nether roof para sa ating AFK spot ay dahil sa spawn mechanics ng mga mobs dito sa Java Edition. Basically, kung nakatayo tayo dyan sa bedrock level, pwede pa rin mag-spawn mga mobs sa ilalim natin dyan sa normal nether. So kung tumaas tayo na sobra, mako-concentrate lahat ng mob spawns dyan sa spawn platforms na binild natin sa ating farm. Yun lang. Sobrang sketchy na to. Sobrang taas natin, oh. Anong Y level? Ay. Oh! Half stack pa. Oh, yan. May nasunog na. Yes! Yes! They're spawning! Yes! Ayan! Yay! So, nag-pillar up ako hanggang sa umabot tayo sa build limit dito. And actually, masyadong mataas na to. So, babawasan natin ng konti yung ating pillar at gagawa ako ng little AFK platform dito kung saan natin pwede panoorin yung magic. Here, pwede ka mag-peek dito. Pero yeah, tapos na siya. Pwede tayo mag-wait lang dito. And then we get free leather and free cooked pork chop. So maganda na rin food natin. Sa labas. Meron nga nahuhulog sila off the sides. Wala. Makapatayin tayo.
So yan, nakikita nyo guys, sobrang effective nitong hoglin farm natin. Ang daming mga hoglins na nagsuspawn and nahuhulog sa lava. Pero yun nga, meron small issue. Minsan, nahuhulog yung mga ibang hoglins mula sa sides ng ating mga spawn platform. At nag-chill lang sila dyan. Eventually naman, magdi-despawn sila. Tulad na wala siya. And yeah, hindi ko lang alam kung maapektuhan yung rates ng ating farm. At medyo issue din minsan. Kung bumaba tayo dyan, baka may makasalubong tayong mga fun times naghihintay para sa atin. So ito, ginawa ko lang medyo mas safe yung ladder natin at oras na para bumaba ulit. Para tingnan yung mga nakuha nating loot. Uy. Uy. Oh. Gusto may try yung... Oh! 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 So makikita nyo dito yung drops ng ating farm. Mga 5 minutes lang kami nag-AFK doon sa AFK spot natin sa taas. Pero kita nyo to, ang dami nating pork chops and leather agad. Ay, yung mga babies, hindi sila namamatay. Okay, time to pack up. Tapos na yung farm. So sa few minutes ng pag-AFK namin dun sa AFK spot natin, sobrang mataas, nakuha na ata namin lahat ng leather na kailangan namin para sa isang full enchanting setup. Ito, 46 leather kailangan natin para sa lahat ng bookshelves at para sa enchanting table natin. So ngayon, babalik tayo sa base para mag-setup na nung enchanter natin. Saan mo gusto lagay enchanter, Beb? Gagawa din ako sarili ko eh. Wow naman. Sige, sa akin muna yung yung leather dito. May enough sugarcane ka ba para makagawa ng maraming paper? For the books. The books. Dali-dali lang. Oho. Kalamutan ko. Lang muna ako. Professional nga pala tong kausap ko. Sorry. So para sa ating enchanting setup, lalagay lang natin siya somewhere dito sa parang pond area sa ating little island. So dito na lang siguro. So buti na lang din, dati pa natin sinetup itong super simple sugarcane farm natin. Kaya marami tayong panggawa ng paper ngayon para sa ating mga books, para sa ating mga bookshelves. At syempre, bago natin i-setup yung ating enchanting setup, kailangan rin natin maglagay ng sign dito sa may entrance ng base ko para malaman ng mga tao that I am so hot. Yeah. So dito nakapag-craft na ako ng aking enchanting table. So lalagay lang natin siya dito sa little area, little space na ginawa natin. Lalagyan natin siya ng mga bookshelves na nakapaligid sa kanya. So mga 15 bookshelves to para makuha natin yung max level enchantment. Itong level 30 enchantment. Very good. So next time na tayo mag-enchants dahil kita nyo, level 24 pa lang tayo. Instead, yung last thing na gagawin natin ay mag-experiment tayo dito with powdered snow. Naalala nyo yung powdered snow na kinuha natin? Ito yung gagawin kasi natin. Lalagyan natin siya ng carpet sa ibabaw niya. Ito yung experiment natin. Titingnan natin kung kaya i-prevent ng powdered snow with carpet on top yung fall damage. Kasi tatalon tayo mula dun sa pinakataas ng EFK spot natin na to. Pababa dyan sa powdered snow. Let's see what happens. Alright, ito guys. So, nag-AFK ako for mga 1 hour-ish para rin matest yung rates nitong farm na kakabuild lang natin. And, well, actually, di ko pa natanggal yung mga loot na nakuha natin nung nag-AFK kami dito sa Glet ni Apple with you. Pero, ito, kita nyo yung ating... ito yung... Kita nyo ba yung Yun, yung carpet, yung black carpet natin dyan. Ayan, basta somewhere dyan. Ayan, kita nyo ba yan? Yung merong powdered snow sa ilalim. So, yeah, ito. Test natin kung pag tumalon tayo dito. Let's see kung kaya niya i-prevent yung fall damage. Sobrang sketchy. May 24 levels pa naman ako. Sana hindi masayang yung levels natin dito. Okay, ito na guys. Kailangan lang natin. Dikit lang tayo dito sa wall. Look, gumana siya. Yes. It's so dumb. Ano yun? Look at this. Dami na natin pork chops and leather. So, ito yung mga mga nakuha natin after mga 1 hour-ish of AFKing. So, yeah, ito. Ang dami na nating pork chops. Hindi na tayo mag-struggle para sa magandang pagkain. Hindi na natin kailangan kumain ng mga berries, mga basurang pagkain. And ito, marami na nga tayong leather for stuff. Yeah, ewan ko. Pero, yeah, gumagana yung ating farm and successful yung build natin for today. Ito yung ating powdered snow dyan. Successful din. So, yeah, okay na yung ating build dito. And siguro, okay na rin yung ating episode for today. Pipiyak ako. But yes, yun na nga muna yung ating episode for today, guys. Sa next episode, baka susubukan ko na simulan yung ating starter bahay, maybe? Or baka susubukan ko mag-enchant dahil meron na nga tayong enchanting setup. Or baka pwede tayo mag-fishing for levels. Yeah, subukan ko gumawa ng magandang fishing rod. Pero okay, bahala na kung ano gagawin natin sa next episode. Magkita-kita na lang tayo doon. And thank you for watching, mga tao. Have a great day. Okay, bye!